masabi ko kay Ma'am Mara, bilang punong barangay dito sa San Carlos City, Pangasinan, maganda yung ginagawa niya. Dahil inilapit na bumaba sila para magpa-online registration dito sa San Carlos City. Malaking bagay po yun sa amin para hindi na mahirapan yung mga senior citizen natin. Isa pa, kay Ma'am Mara, marami nung natutulungan sa Manila. Bilhin mo, bata pa po. Tapos, dapat sana unahin muna yung mga pamilya, tapos bumaba dito sa probinsya para tumulong sa mga senior citizen. Gaano po kadami yung umating na senior citizen? Ito, mga 86 barangay ito eh. Kanya-kanya eh. Ilang barangay po? 86 barangay din yan. May, alam mo na, may 2,000 siguro ito. No? Nakita nyo rin. Ngayon ang umaga, dami. Sobrang dami nga po. Maraming ang kaya na eh. Ibig sabihin boss, halos lahat pa ng mga senior citizen dito hindi pa naka-online registration. Marami pa na hindi pa naka-online. So, napakalaking bagay nito. Napakalaking bagay itong pagpunta ni Ma'am Mara sa Pangasinan. Ng isang magulang na naranasan ko na po kung anong pakiramdam ng isang magulang. Isang pagmamahal at habang buhay na malasakit at sakripisyo para sa ating mga anak. Ibig sabihin, ito na po yung napapanahon para naman kayo pong mga senior citizen mabigyan naman po ng pansin at maibalik din po ang pagmamahal at paghihirap na ibinigay po ninyo para makapagtaguyod po ng pamilya, makapagpaaral ng anak. Alam po ninyo, saludo po ako sa ating mga senior citizen. Dahil ako po sa edad ko na 46 years old, marami na rin po ako nararamdaman. Minsan sumasakit na yung likod ko, sumasakit yung paa ko, sumasakit yung balakang ko. Pero kapag kaharap ko po ang mga senior citizen, lumalakas po ako. Dahil naiisip, diba? Lumalakas po ako dahil nakikita ko po na wala pala akong karapatan na may maramdaman at magreklamo. Dahil kung kayo nga po, umabot na kayo sa edad na senior citizen, gumagawa pa po kayo sa gawaang bahay, nagtatrabaho, nagbibigay ng baon sa mga apo. At kadalasan, kung may kaunting pera, itutulong pa natin sa ating mga anak dahil sa sobrang pagmamahal natin. Kahit na kinabukasan, hindi na natin alam saan ba kukuha ng pang-maintenance. Yan po yung mga sakripisyo ng ating mga senior citizen na nakita ko po na kailangan po nating gampanan bilang isang tao, bilang isang anak ng Diyos, kailangan mahalin din po natin ang ating mga magulang, ang ating mga lolo at lola. Para naman po dyan sa ating mga senior citizen, hello po sa inyo. Ako po si Mara Tamundong mula po sa San Andres Bukid, Maynila. Baka sabi ninyo, aba sino ba itong superhero ng mga senior citizen? Ang liit na babae. Pero malaki po ang aking pagmamahal para sa mga nakatatanda na katulad po ninyo. Yun naman po ang mahalaga dahil syempre pag tayo po may anak at naturuan natin yung anak natin na magmahal pabalik at gumalang sa mga magulang, di po ba masarap sa pakiramdam? Kaya ito pong ginagawa ko, isang magandang paraan ko po para maibalik ko rin po yung pagtulong dahil syempre tayo po ay biniyayaan ng Panginoon ng maraming blessing kaya gusto ko pong maibalik ito sa tao. Yun din po ang paraan ko para maipakita ko na ang pagmamahal ay hindi lamang nagtatapos sa loob ng bahay kung hindi pati sa labas. Yung mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong, na kailangan bigyan po ng pansin. Okay tayo? Okay lang po kayo? Okay, sige po. Ngayon po, itong online registration napakahalaga. Bakit po? Sapagkat nandito na po at ibinaba na ang 43 billion pesos. Alam niyo po ba, sa kabuuan ng Pilipinas, ang senior citizen po natin ay nasa halos 12 million na ng mga senior citizen. Aba talaga namang powerful ang mga senior citizen natin. 12 million at araw-araw nadadagdagan dahil may nagbo-birthday everyday. Kaya welcome to the senior club. Kaya naman ito pong 43 billion,
Talagang gusto ko po malaman at maibaba sa mga senior para malaman naman nila na mayroon pong programa para sa kanila. Aba, syempre hindi naman po ako papayag kung hindi sa pangalan ninyo mapupunta ang benepisyo. Di po ba? Papayag ba kayo na sa pulsa ng iba? Syempre hindi. Dapat po sa inyo mapunta. Kaya ito pong OLE registration, face-to-face po yan. Mabilis lamang yan. 1 to 2 minutes. Unless na lang maikwento po natin yung buhay natin nung tayo pa ay dalaga. At least ito po, yung OLE registration, magkakaroon na po ng database ang mga senior citizen. Ibig sabihin, hindi na po kayo palagi magpifill up ng form para mabigyan lamang ng tulong. At least ito po, magiging basis na rin ng ating gobyerno para malaman din kung ilan po ba talaga ang senior citizen na kailangang tulungan. At dito po tinatanong sa OLE registration, ano po ba yung iniinom na gamot o yung kadalasang nararamdaman o sakit ng isang senior citizen para naman matulungan po kayo pagdating sa health. Para naman matulungan po kayo para sa mga gamot na inyong iniinom. Plus, tinatanong din po dito kung may mga hanap buhay pa ang mga senior citizen o may pension na inaasahan. Dahil kung wala, syempre meron tayong mga livelihood program para sa ating mga senior citizen. Di po ba? Okay yan? At least kahit paano, hindi ka naman magpapakakuba na sa trabaho. Pero at least yung spare time ninyo, yung oras po ninyo na gusto nyong malibang pero kumikita po kayo, magandang programa po yan para sa ating mga senior citizen. Bakit po natin to ginagawa? Kasi gusto po natin humaba pa yung buhay ninyo para maabot nyo po yung 100 years old. Dahil meron tayong cash gift, dahil ito ay batas na po, yung 10,000 kada 5 years. Kapag tumungtong po ang ating senior ng 80, merong 10,000. 85 years old, mayroong 10,000. 90 years old, 10,000. 95, 10,000. At 100 years old, naku sana lahat tayo umabot sa 100 years old. 100,000! Aba, syempre pag umabot tayo 100, ang daming maniningil. Oh, 100 na ako. 100,000 na. Eh kung makasampung 100, 1 milyon na yan. At least kahit paano po, bago man lang tayo, di po ba? Lumagay sa katahimikan, makaramdam tayo ng talaga namang benepisyo mula sa atin. Hello po, Nay! Thank you so much po talaga sa oras. Sana po, itong OLE registration, ipakalap ninyo sa inyong mga kamag-anak. Kung meron po kayong kapatid na senior din, kamag-anak, pwede po kayong magrehistro online, basta kayo po or mga anak ninyo. Huwag lang po outside family, kasi syempre lalabag tayo sa batas na Data Privacy Act. Dahil ito po, tatanungin yung information. Lahat naman po ng sasagutin ninyo at yung tanong, lahat po yan ay direkta sa system ng National Commission of Senior Citizen. At syempre, ang ama ng NCSC, si Attorney Franklin M. Quijano, na siya pong katuwang ko rin para tuwing bababa at dahil gusto po namin matulungan lahat ng senior citizen. Alam niyo naman, 12 million. Alam niyo po ba, nag-start ako dito sa OLE registration, 300,000 pa lang po ang nakarehistro online. Pero ngayon, nasa halos 5 million na po na mga senior citizen ang nakarehistro. So, konti na lang, 7 million na lang po. Kaya sana tulungan po ninyo ang NCSC o National Commission of Senior Citizen na lahat po kayo ay marehistro. Dahil ito po ay karapatan ninyo na kayo ay makatanggap ng benepisyo. Aba, ako nga, excited na rin ako maging senior. Pero wag po muna ngayon. Tutulungan ko po muna kayo. Dahil sabi ko nga, habang malakas pa ako, gusto ko po makatulong sa mga senior, sa mga magulang. Ayoko namang hintayin na kung kailan kuba na ako, namamanas na ang pa ako, saka pa ako tutulong sa aking kapwa. Kaya sabi ko, siguro ito rin yung napapanahon na habang malakas tayo at binibigay ng Panginoon, yung pagkakataon at yung kalakasan po natin, gamitin po natin sa pagtulong sa ating kapwa. Kaya naman, palakpakan po natin, syempre, ang National Commission of Senior Citizen. Ako naman po ay magbibigay ng isang awitin para sa inyo, para kahit paano maramdaman nyo po yung pagmamahal ng isang anak para sa kanyang magulang at magulang para sa kanyang anak. Ma'am, ano pong masasabi po ninyo kay Miss Mara Tamundong na dumayo pa po dito sa Pangasinan para makapag-organize po at mag-conduct ng online registration po para sa mga senior citizen? Kay Madam Mara po, unang-una, nagpapasalamat po kami sa kanya
At sa lawak ng Pangasinan, kami po ang unang-una na napagbigyan niya. Na binigyan kami ng atensyon dito po sa San Carlos City. Maraming salamat po. Kung napaaga lang po siya ng konti, sobrang crowded po talaga. Yung mga DSWD po namin, aborito sila dahil maraming tao. Nagpadala si Mayor ng ambulansya, nagpadala ng mga gamot. Andyan kanina, nakaready po sila kasi sa tindi ng init, baka po may bumigay ng mga senior. Kaya lang po, sabi nga nila, na-delay po sila ng dating, gawa nga ng sa traffic. Pero naintindihan po namin yon. Pinaliwanag po namin sa mga tao na kailangan nating maghintay kasi yung dalang tulong ni Madam Mara para po sa kanila yon. Malaking tulong po yun sa kanila. So hindi lang pang ngayon kundi pang sa susunod. Opo. Tsaka marami na rin kami naririnig sa kanya kasi syempre halos kami dito, may mga kamag-anak sa Maynila, matunog ang kanyang pangalan. Sir, ano pong masasabi niyo po kay Miss Mara Tamundong na nag-facilitate po ng... Napakalaking tulong sa mga senior na kagaya ko. Dahil unang-una, lahat ng mga senior o kaya karamihan sa mga senior, walang cellphone. Tapos, kahit na may cellphone sila, kung hindi naman nila pwedeng marunong gamitin, useless din. Kaya mas magandang mayroon itong programa na ganito na tumutulong sa mga senior citizen na kahit papano, na kagaya ko, nakakataba ng puso na kami ay nakaregistered na online. Tapos na. Anong mensahe niyo po kay Miss Mara Tamundong? Siyempre, sa programa niya, maraming salamat sa kanya dahil unang-una, pina-prioritize niya yung mga senior citizen na ganito, na kami ay naka-online na register. Salamat para sa baka sa susunod may ayuda na darating. Para at least makikinabang din kami mga senior. Kasi yung mga senior, pabalik na kami. Babalik na. Kaya maganda itong programa ito ni Miss Mara Tamundong. Ayan. So maraming salamat po, sir. Okay.